day-like scenes in Russia. Это день, когда мы их вечером вывезли. Erupted. Pumutok ang isang bulkan matapos ang isang malakas na lindol sa Russia nitong linggo, August 18, 2024. Isang matinding pangyayari ang naganap ngayon sa isang lugar sa Russia bukod sa pagkubkob ng Ukraine sa isang rehiyon sa bansa. Ito naman tumama ang dalawang kalamidad sa Russia, ang lindol at pagputok ng bulkan. Gaano kalakas ang pagyanig? Ano ang sitwasyon ngayon sa bansa? At ano ang itinuturing sa Russia na isa sa pinakamalakas na lindol na naganap sa kasaysayan ng mundo? Lindol, pagsabog ng bulkan at update sa digmaang Russia at Ukraine. Yan ang ating aalamin. August 18, 2024. Isang malakas na lindol na may magnitude na 7.0 hanggang 7.4 ang tumama sa silangan ng Kamchatka Peninsula sa Russia. Ang epicenter ng lindol ay nasa silangang bahagi ng Petropavlovsk, Kamchatsky, na may lalim na humigit kumulang 44 kilometro. Pagkatapos ng lindol ilang sandali lamang ay biglang pumutok ang bulkan ng Shiveluch Volcano, isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa rehiyon sa Russia. Ang pagsabog ng bulkan ay naglabas ng isang napakalaking haligi ng abo na umabot sa taas na 8 kilometro sa kalangitan. Bukod sa abo, nagbuga rin ng lava ang bulkan. Ang pagbuga ng abo at lava sa rehiyon ay nagdulot ng polusyon sa hangin at nagdulot ng respiratory issues sa mga residente ng lugar. Ang abo ay posibleng nakapinsala rin sa agrikultura at mga infrastruktura dahil sa bigat nito kapag bumagsak sa lupa. Bagamat wala pang naiulat na nasawi o nasugatan, patuloy na nagsasagawa ng inspeksyon ang mga autoridad sa mga gusali, partikular na sa mga pasilidad, pangkalusugan at pampublikong lugar upang matukoy ang pinsalang dulot ng lindol at pagsabog. Nangyari rin ang ilang mga aftershocks pagkatapos ng pangunahing lindol na may magnitude mula 3.9 hanggang 5.0. Tsunami warning. Nagkaroon ng tsunami warning pagkatapos ng lindol, bagamat hindi ito nagdulot ng malawakang panganib. Gayunpaman, ang pagtaas ng antas ng tubig at ang posibilidad ng mga maliliit na alon ay nagdulot ng takot at pagliikas sa mga coastal areas. Ang US Tsunami Warning System ay nagbabala na maaring magkaroon ng mapanganib na alon na maaring makaapekto sa mga baybayin ng Russia. Ayon sa babala, ang banta ng tsunami ay umaabot hanggang 300 kilometro mula sa epicenter ng lindol. Ang pinangyarihan ng lindol na Kamchatka Peninsula ay bahagi ng isang seismically active belt na pumapalibot sa karamihan ng Pacific Ocean na kilala bilang Ring of Fire at tahanan ng mahigit sa 20 aktibong bulkan at minsan nang lumindol at nagka-tsunami sa rehiyon na naitala sa kasaysayan ng mundo. Ang Kamchatka earthquake noong 1952 na may lakas na magnitude 9.0. Ito ang pinakamalakas na lindol sa Russia at kasama sa most powerful earthquakes ever recorded in history of humankind. Naganap ito sa Russia noong November 4, 1952 na may nakapangingilabot na lakas na magnitude 9.0. Isa sa mga pinakamalakas na lindol na naitala sa mundo. Ang malakas na lindol ay nag-trigger ng isang dambuhalang tsunami at nagdulot ng napakalaking pinsala sa mga baybayin ng Kamchatka, nawasak ang mga komunidad at nagdulot ng matinding pagbaha. Ang taas ng mga alon ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga gusali at infrastruktura sa mga coastal villages. Maraming kabahayan at mga nayon ang nalibing sa ilalim ng tubig o nawasak ng mga alon. Nagdulot ito ng napakalaking tsunami na tumama hindi lamang sa Kamchatka at mabilis na kumalat sa buong karagatang Pasipiko. Ang tsunami ay umabot sa mga baybayin ng Hilagang Amerika, Hawaii at Japan. Sa Hawaii, umabot ang mga alon ng hanggang 3 metro o 10 talampakan na nagdulot ng pinsala sa ilang bahagi ng isla. Ang tsunami ay may taas na umabot sa 15 metro sa ilang lugar. Humigit kumulang sa 2,336 katao ang nasawi. Karamihan ay dahil sa tsunami na sumunod sa lindol. Ang epicenter nito ay nasa ilalim ng karagatang Pasipiko sa malapit sa Kamchatka Peninsula sa bahagi ng Pacific Ring of Fire na kilala sa mga madalas na lindol at aktibidad ng bulkan. Bukod sa mga nasawi, ang tsunami ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga coastal areas, kabilang ang mga gusali, infrastruktura
at kabuhayan ng mga tao. Maraming tao ang nawala ng tirahan at mga ari-arian. Ang Kamchatka Tsunami ng 1952 ay isang paalala ng puwersa ng kalikasan at ang panganib na dala ng mga malalakas na lindol at tsunami, lalo na sa mga rehiyon na malapit sa mga aktibong tectonic plates. Ang pangyayaring ito ay nagdala ng malaking kalungkutan at pagkawasak sa mga apektadong lugar at naging isang mahalagang aral sa kahalagahan ng paghahanda at pag-unawa sa mga natural na sakuna. Paglusob ng Ukraine sa boundary ng Russia. Samantala, sa kasalukuyang digmaang nagaganap ngayon sa Russia at Ukraine, kamakailan ang Ukraine ay gumawa ng isang malaking atake sa timog na bahagi ng Kursk na nagbigay ng malaking galit at pagsukat sa depensa ng Russia. Ang Ukraine ay nakapag-recruit ng mga bihasang tropa at ginamit ang detalyado at magaling na pagsalakay upang makapagsagawa ng lihim na operasyon. Dahil dito inakusahan ni Russian President Vladimir Putin ng provocation ng Ukraine. Nagsagawa naman ng missile attack ang Russian forces, gayunman bigo itong maitaboy ang malakas na opensiba ng Ukrainian forces. Nagdeklara naman ng state of emergency ang Kursk Oblast, habang isinailalim naman sa counter-terrorism operation ang iba pang rehiyon upang malimitahan ang galaw ng mga tao. Dahil sa pangyayari, ikinagulat hindi lamang ng Russia kundi maging ng Estados Unidos at Western countries ang surprise cross-border attack na ito ng Ukraine. Wala mang naiulat na nasawi, gayunpaman hindi bababa sa 13 ang mga sugatan at 2 sa mga ito ay malubha ang kalagayan at patuloy na nagkakagulo sa loob na ng Russia. Sa kabila ng pag-atake, nagtagumpay ang Ukraine sa pagkuha ng teritoryo at ilang lugar sa Russia. Ang atake ay nagbigay sa Ukraine ng mas magandang posisyon para sa mga negosasyon sa hinaharap at nagbigay daan sa mas mahusay na estratehiya laban sa Russia. Humihingi naman si Ukraine President na si Zelensky ng karagdagang suporta mula sa mga Western countries na taga-suporta ng Ukraine at kailangan pa nila ng iba pang mga armas at mga missile weapons na panlaban at pantapat sa kagamitan ng Russia. Ang pinakabago at huling hakbang ng Ukraine ay nagdulot ng matinding galit sa Russia at inalis na muli ang mga usapang pangkapayapaan. Ang mga negosasyon para sa kapayapaan sa pagitan ng magkaaway na bansa ay hindi na naging matagumpay mula nang magsimula ang digmaan noong 2022. Sa tumitinding away ng dalawang bansa, nagbigay naman ng babala ang direktor ng United Nations Nuclear Watchdog sa parehong panig na mag-ingat baka dahil sa digmaan ay magkaroon ng isang nuclear accident. Sa mga kalamidad gaya ng lindol, pagputok ng bulkan at tumitinding digmaan sa loob ng Russia, ano na nga ba ang dapat gawing hakbang ni Vladimir Putin sa kaniyang bansa? I-comment mo ito sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-share. Salamat at God bless.